una sa lahat. Busy po ang Pangulo sa mga private meetings. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Sa ngayon po ay wala pong direct threat na kikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Welfare check, pagbisita ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Duterte sa kanyang kulungan sa ICC. Binatikos ni VP Sara. Airco, mga helikopter at eroplano ni Congressman Zaldico, pinuntirya na rin ni DPWH Secretary Vince Dizon. Isinuko ang Lamborghini ni Bryce Hernandez, sinuko na rin niya sa Independent Commission. Isusunod na rin daw ang Ferrari. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagbisita ng ilang tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa kanyang ama sa ICC Detention Center. Banta raw ito sa seguridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, may paliwanag na ba rito ang Malacanang? Gigi, ipauubayan ng palasyo sa Department of Foreign Affairs o DFA yung pagsagot sa naging pahayag ni VP Sara. Ang DFA na rin daw ang sasagot kung may kapangyarihan nga ba yung mga tauhan ng embahada na bumisita sa dating Pangulo sa ICC Detention Center nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, in-interview pa ng mga tauhan ng embahada ang kanyang ama, pero duda daw siya na welfare check lang talaga yung ginawa nila. Pag-abuso raw ito sa kapangyarihan ng consular visits at nalalagay umano sa alanganin ang seguridad ng dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, dapat managot ang ICC at ang Marcos administration sakaling may mangyaring masama sa dating Pangulo. Sa huli, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Marcos. Marami raw OFW na nakararanas ng pang-aabuso pero hindi sila wine-welfare check ng gobyerno. Nang makaladkad naman ang mga OFW, dito na bumuwelta ang Malacanang. Ayon sa palasyo, may mga migrant workers office tayo abroad na tumutulong sa mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Yan po ay malaking kasinungalingan. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At Julie, bakit nga bigla-biglang nagsagawa ng welfare check ang Philippine Embassy dyan sa dating Pangulo? Gigi, hintayin pa natin yung paliwanag ng DFA tungkol dyan. Pero nitong nakaraang linggo, kung maaalala natin, hindi malinaw yung totoong lagay ng dating Pangulo. Ang sabi ng kanyang defense team, hindi na fit to stand trial ang dating Pangulo. Meron daw siyang cognitive disease or deficiencies na hindi na makaalala at hindi na rin daw makilala yung mga miyembro ng kanyang pamilya. Pero sa isang pahayag sa The Hague, Netherlands, yung kanyang bunsong anak na si Kitty Duterte, sinabi na maayos naman yung lagay ng kanyang ama. Mismong si VP Sara din sa isang panayam, sinabi niya na nakapag-usap pa sila ng dating Pangulo tungkol daw sa politika, sa usapin ng flood control at maging sa love life nito. At sa ibang usapin, Julie, marami ang nagtatanong at nagtataka kung nasaan si Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakarang araw sa kabila o sa harap ng mga malalaking isyong kinakaharap ng bansa. Bigyan paliwanag dyan ni para sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, abala ang Pangulo sa mga private meetings. Ngayong araw naman, nagpakita na siya, lumitaw siya at dumalo sa pulong sa NDRRMC headquarters katatapos-tapos lang dyan sa Camp Aguinaldo para naman tutukan yung pagtugon ng gobyerno sa bagyong Nando at Opong. Ito yung unang beses na nagkaroon ng public. Subukan po nating balikan si Julie kaugnay ng ulat niya, pero sa na-pick up natin ay katatapos lang ng pulong ng Pangulo mula Camp Aguinaldo para sa monitoring at pag-aalam
o paghanap ng impormasyon tungkol sa epekto ng Bagyong Opong. Yan po ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza, live mula sa Mandaluyong. Kapapasok lang na balita, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Party List Saldico sa Pasig City. Sa litratong pinadala ng mapapagkatiwalaang source ng News 5, makikitang truck sa labas ng bahay ni Congressman Ko. May naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay na iyan. Mapapansin din nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Congressman Ko tungkol dito. Isa sa mga tinuturong tumanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna na niyang tinanggi ang paratang. Susunod, 2 patay sa pagsabog sa Valenzuela. Ang imbestigasyon ng Kamara sa flood control scandal ihinto na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dalawang patay sa pagsabog sa Valenzuela City. 7 sugatan. Live mula sa Valenzuela, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, anong detalye nitong pagsabog? Jiggy, nandito ako ngayon sa Ground Zero at isang bahay na may imbakan at paggawa ng paputokan sumabog dito nga sa may Marulas, Valenzuela. Base sa investigasyon, alas 11:30 ng umaga na may marinig na mga pagsabog ang mga residente sa lugar. Sa tindi ng pagsabog, tumilapon ng mga tao na nasa loob ng bahay. Agad nasawi ang kabal na babae na parehong 8 taong gulang at grade 2. Jiggy, larawan ko lang sa iyo kung gaano kalakas yung pagsabog. Yung 2 bata nandun sa bahay nila 50 meters away sa aking likuran. At nung sumabog, dito sa aking harapan bumagsak yung isa sa mga bata. Habang natagpuan naman sa mga debris ang 7 pa nilang kaanak na nasabugan ng mga paputok. Agad dinala sa ospital ng mga biktima. Sa lakas ng impact, yung manigang paligid at halos magiba na ang mga bahay. Maraming bahay na damay sa pagsabog. Ang ilan halos nasira na mga bubong, bintana at mga pader. Sa ngayon, nakakordon na ang bahay na pinangyarihan ng pagsabog at pansamantala ring ipinagbawal ang mga residente na lumapit sa Ground Zero. Jiggy. At Gary, kumusta na ang lagay ng mga sugatan? Sa ngayon, Jiggy, patuloy pa rin nasa ospital yung 7 at inaalam pa natin talagang lagay nila. Pero sabi ng barangay kanina sa akin, meron dagdag pa raw na isang minor de edad at inaalam pa natin detalye kung kasama nga ito sa mga nasabugan. Jiggy. May report na bang BFP kung ano ang posible naging sanin nitong pagsabog? Sa ngayon, Jiggy, iba-iba kasi yung information na nakuha natin dito sa ground. May nagsabing LPG, may nagsabi naman merong gumagawa ng paputok. Ang iba naman ay bigla na lang nakarinig ng pagsabog. Pero under investigation pa rin ang sinasabi ng BFP sa atin. Jiggy. Yan pong ulat ni Gary De Leon live sa Valenzuela City. Naging emosyonal si Senator Bato de la Rosa sa kanyang privilege speech sa Senado. Kinwestiyon ni de la Rosa ang umano'y welfare check na sinagawa ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa ICC. Hindi raw komportable para sa dating Pangulo na bisitahin siya ng mga opisyal ng pamahalang nagpakulong sa kanya. Dagdag pa ni de la Rosa para saan ang ginawang pagbisita kay Duterte at bakit daw hindi ito pinagpaalaman lang sa pamilya ng dating Pangulo. If we accept the fact that he may not have long, I hope with all my heart that he leaves this world in the company of the people he loves. Ititigil na ng House Infrastructure Committee ang investigasyon nito sa flood control scandal. Ayon kay Infracom Chairman Terry Ridon, sususpindi nila mga pagdinig para magbigay daan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipapasa raw ng komite sa ICI ang hawak nilang findings, transcripts at iba pang ebidensya na nakalap nila sa mga pagdinig. Personal daw itong ipapasa ni Speaker Bogie D sa ICI. Plano naman ng mga kongresista na maghain ng ilang panukala tulad ng pagbibigay ng subpoena at contempt powers sa ICI. We trust that through its work, the ICI will be able to ensure transparency, that it will be able to ensure accountability, and most important of all, that it will be able to ensure justice. Susunod,
Isa pang luxury car sinuko ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission. Ang bagyong Opong lalo pang lumalakas habang papalapit sa lupa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinuko ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez ang isa pa niyang luxury car sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dinala sa tanggapan ng ICI sa Taguig ngayong hapon ang Lamborghini ni Hernandez na nasa 40 million pesos ang halaga. Nauna nang sinuko ni Hernandez ang kanyang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang halaga. Sunod na isusuko raw niya ang isa pang Ferrari na nasa 58 million pesos naman ang halaga. Ayon sa abogado ni Hernandez, patunay ito na handang makipagtulungan ang kanyang kliyente sa investigasyon. May 2 kahon pa raw ng ebidensya na hawak si Hernandez. Lalo pang lumakas ang bagyong Opong habang papalapit ito sa lupa. Huling namataan ng bagyo 815 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nitong lakas ng hanging aabot sa 85 km per hour at bugsong aabot sa 105 km per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas lumakas pa ang bagyong Opong sa mga susunod na araw. Pagdating ng Biyernes, posible itong maglandfall sa Bicol Region bago tumawid sa Southern Tagalog. Samantala, posible naman ang pagulang dala ng Southwest Monsoon o habagat dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.